Ngayon, nakatutok po ang mata ng maraming tech-savvy investors sa isang mahalagang announcement mula po sa Stellar Development Foundation. Habang ang buong mundo ng technology ay unti-unting nakikita ang bilis ng development ng quantum computing, isa pong malaking hakbang ang ginawa ng Stellar. Inannounce po nila ang kanilang Quantum Preparedness Plan. Sa madaling salita, ang layunin nila ay mailipat ang lahat ng XLM accounts sa quantum resistant signatures bago po matapos ang taong 2027. Kaya sa video na ito ay pag-uusapan po natin ang lahat ng impormasyong nakapaloob sa planong ito. Hindi lang ito basta balita. Ito ay isang strategic na hakbang upang matiyak na ang network ay mananatiling matatag sa hinaharap. Ang mga dati nating addresses at ang kasaysayan ng ating mga transaction ay mananatili pong buo. Ito ay isang proactive na pagtugon sa banta na dala po ng quantum computers na posibleng makabasag sa kasalukuyang cryptographic standards. Kaya ayan mga ka-crypto, simulan na po natin ang pag-breakdown sa usaping ito. At ayan, bakit nga ba kailangang mag-upgrade sa quantum resistance? Ayan. Maraming nagtatanong kung bakit ngayon pa kailangang gawin ang upgrade na ito. Ang sagot ay nakadepende po sa kung paano natin tinitignan ang hinaharap ng digital security. Ang quantum computing ay hindi lang basta mabilis na computer. Ito po ay teknolohiyang may kakayahang mag-compute sa paraang hindi kayang gawin ng mga traditional na processors. Kung hahayaan nating manatili sa lumang standard ang security ng blockchain, maaari po itong maging target ng mga attacks sa darating na panahon. Kaya ito po ang aking opinion. Napakaganda ng timing na ito. Ang pagiging proactive ay isa pong katangian ng isang seryosong project. Hindi po sila naghihintay na ma-hack o magkaroon ng problema bago po kumilos. Sa halip, ginagawa nila ito habang may sapat pa tayong panahon. Isipin ninyo na lang ang paghahanda para sa isang bagyo. Mas mabuting maayos na ang pundasyon ng bahay bago pa man dumating ang malakas na hangin. Sa pag-adapt ng quantum resistant signatures, pinapakita po ng Stellar na hindi sila nakafocus sa presyo ngayon, kundi sa longevity at saka security ng kanilang network sa loob ng mga susunod na dekada. Ngayon ay ano naman ang magiging epekto nito sa ating mga XLM accounts? Isa po sa pinakamahalagang tanong ay kung mawawala ba ang ating mga assets o kailangang gumawa ng bagong wallet. Ang sagot naman ay hindi. Ang planong ito ay dinisenyo para maging seamless. Ibig sabihin ang lahat ng existing addresses at pati na ang transaction history ay mapapanatili. Ang migration na ito ay isa pong upgrade sa ilalim ng hood. Parang pagpapalit ng makina ng sasakyan habang tumatakbo ito sa highway. Hindi mo mararamdaman ang aberya, pero alam mong mas matibay at mas mabilis na ang dala mo. Ayan ang aking opinion. Ang ganitong uri ng user experience ang nagpapakita po ng maturity ng isang blockchain. Maraming projects ang nag-a-upgrade na nagdudulot po ng headache o sakit sa ulo ng mga users dahil kailangan pang mag-migrate ng mano-mano o gumawa ng bagong account. Pero dito po kay Stellar, napakalinaw ng mensahe. Walang mawawala, walang kailangang ikabahala. Kaya ang masasabi ko po, ito ang tamang paraan ng pagpapatakbo ng isang network na nais maging global standard para sa cross-border transactions. Binabawasan nila ang friction para sa mga users at iyan ang kailangan para maging mass adoption ready ang isang technology. Ngayon, bakit ito ang pinaka-importanting hakbang para kay Stellar ngayong taong dito po sa paparating na taong 2027? Next year po yan. Ayan. Sa loob ng nakalipas na mga buwan, nakita natin ang iba't ibang balita tungkol sa security breaches sa iba't ibang platforms. Sa kontekstong ito, ang announcement po ng Stellar ay nagbibigay ng pakiramdam ng katiyakan. Ang pagtatapos ng planong ito
sa taong 2027 o next year ay nagbibigay po ng sapat na runway para sa mga developers at saka stakeholders upang ihanda ang kanilang mga system. Yan ang aking opinion. Nakikita ko na ang hakbang na ito ay maaring maging industry benchmark. Kapag matagumpay na naipatupad ng Stellar ang quantum resistance, magiging mas mataas po ang tiwala ng mga financial institutions sa network na ito. Alam natin na ang Stellar ay nakikipag-ugnayan sa malalaking bangko at financial players. Ang mga institusyong ito ay napaka-istrikto pagdating po sa seguridad. Ang pagiging quantum prepared ay isang malaking checkmark sa kanilang requirements. Kaya sa aking palagay, ito ang magiging gatekeeper para sa susunod na bugso ng institutional money na papasok sa ecosystem ni XLM. Kung ikaw ay isang investor, ito ay isang sinyales na ang Stellar ay hindi po nagpapabaya sa core foundation nito. Ngayon, paano naman tinitingnan ng market ang ganitong klaseng security upgrade? Kasalukuyang naghihintay po ang market. Nakikita natin ang ilang mixed signals sa broader crypto market, kung saan ang mga investors ay nagbabantay sa susunod na direksyon ng presyo. Ang absence ng matinding price action sa kasalukuyan ay hindi po nangangahulugan na walang nangyayari. Sa katunayan, ang mga ganitong balita ay madalas na price in sa mahabang panahon kaysa sa panandaliang galaw ng chart. Sa aking opinion, marami pong traders ang nakafocus lamang sa mga candlesticks sa chart. Pero ang mga smart investors ay nakapokus sa development updates na gaya nito. Ang market volatility ay parang ingay lang. Ang totoong halaga ay nasa utility at saka security. Kaya sa aking obserbasyon, kapag ang isang network ay naglalabas ng mga ganitong update, pinapatibay nito ang fundamental value ng asset. Hindi ito nakadepende sa kung ano ang mood ng market ngayon, kundi sa kung gaano ka-resilient ang technology sa loob ng 5 o 10 taon. Ito ang tunay na test ng isang project, yung kaya nitong tumayo sa gitna ng technological na pagbabago nang hindi po nawawala ang tiwala ng mga gumagamit o users nito. Ngayon ay ano naman ang mga dapat pong abangan natin bilang mga holders sa mga susunod na buwan. Habang papalapit po tayo sa taong 2027, asahan nating mas marami pang updates mula sa Stellar Development Foundation. Ang focus ay malamang na mapunta po sa technical na implementation at kung paano po ito i-replicate ng ibang blockchain. Kaya ang masasabi ko po, ang pinakamagandang gawin ngayon ay maging observer. Hindi kailangang magpanik at hindi kailangang magmadali. Ang Stellar ay nagbibigay ng malinaw na roadmap. Ang susunod na dapat abangan ay kung paano po magre-responde ang ibang major projects sa ganitong hakbang. Kung ang ibang network ay hindi makasunod sa bilis ng pag-upgrade ng Stellar, malamang na makita natin ang unti-unting paglipat ng tiwala ng mga users at ng malalaking capital papunta sa mga network na mas handa sa quantum future. Kaya sa aking palagay, ang Stellar ay naglalagay po ng pressure sa ibang networks na manatiling relevant sa aspeto ng security. Isa itong magandang kompetisyon na sa huli ang mga users din ang siyang makikinabang. At ayan, sa kabuuan, ang quantum preparedness plan ng Stellar dito ay hindi lamang tungkol sa pag-iwas sa panganib. Ito ay tungkol sa pagiging handa sa hinaharap. Sa taong 2027, next year, inaasahan po natin ang mas matibay at saka mas ligtas na XLM ecosystem. Ang lahat ng ating mga account ay mananatiling safe at ang network ay mas magiging handa para sa global scale. Kaya sa ating paglalakbay dito sa mundo ng crypto, madalas nating makalimutan na ang security ang siyang pinaka-importanting aspeto. Ang presyo ay maaring tumaas o bumaba, pero ang tiwala natin sa technology ang siyang nagpapatakbo sa lahat. Ang hakbang na ito ng Stellar ay isang paalala na sa likod ng bawat digital currency, mayroong mga developers na nagtatrabaho upang matiyak ang kaligtasan ng ating mga assets. At hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Maraming salamat sa inyong panonood.
Maaring panoorin na rin po ninyo sunod ang recommended video natin dito.